Ayoko pong mangutang para lang makapagpatayo ng bagong gusali. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shout out po sa mga ka-Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Ang dalangin ko po'y nasa mabuti kayong kalagayan at mabuhay po kayong lahat. Right? Ang topic po natin ngayon for today's video, mainit to. Kakapasok lang po, wala pang isang oras. Mayora, ayaw taon-tanan si Yorme. Puro na lang paninisi sa kanyang utang. Yan guys, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kagaya nga ng sabi ko, wala pang isang oras. Nag-post itong si Mayora sa kanyang mismong FB account. So, yan po ang kanyang post. Kung makita nyo sa bandang kanan nyo, pinost niya, tinrowback niya yung picture ni Yorme. Basahin natin, di ba? Sabi ito ni Yorme, ito daw ang nilagay dito. Kung kayo naman ay kinakabahan, hindi ako tatakbong presidente. Noong January 17 yan, 2020 bago nga mag-eleksyon. Pero napabalita, Manila Mayor Isko Moreno run for president. Bakit niya sinabi yan? Kasi babanatan niya dito sa kanyang statement. Ang sabi niya dito, basahin na natin basahin na natin. Binubuo ng bawat taxpayer at residente ng Maynila ang pagbabayad ng higanting utang na iyan ay walang pakundangang ipinasa sa atin ni Francisco Damugoso. Di ba? Galing nga, di ba? Talagang pinoint out na niya. Tinuro na niya dating mayor na sinasabi niya, hindi niya binabanggit yung Francisco Dumagoso, di ba? Pero ngayon, wala nang galang, hindi niya sinasabing dating mayor, di ba? Wala na. Sabi niya dito, ipinasa na sa atin ni Francisco Dumagoso. Talagang madiin, guys. Madiin. Tuloy po natin. Ang sabi dito, isinadlak niya ang lungsod sa mas kaunting gamot, mas kaunting edukasyon, allowance, mas kaunting tuition subsidy, at mas kaunting seniors allowance. Hindi niya inisip ang mga Manileño noong umutang siya ng 7.8 billion sa mga bangko. Ang mahalaga sa kanya noon ay may pagyabang. May pagyabang siya para sa kanyang ambisyong maging presidente. Grabe, no? Talagang dinidiin niya, di ba? Samantalang yung 17.8 billion, sino bang nag-approve niyan? Nakakalimot ka na, Mayora. May amnesia na po. Itong si Mayora, siya yung presiding officer. Siya yung nag-a-approve ng budget. Bakit tila ba ngayon ay naguhugas kamay siya? Wala siyang kinalaman sa utang, kundi paninisi lang kay Yorme. At ang sinasabi pa niya, napakalaking inutang niya sa bangko. Yung 17.8 billion nga. Ang tanong, saan ba napunta yung interest ng inutang ni Yorme? Hindi ba sa DBP o Land Bank, mga national government? Sa gobyerno rin. So, ibig sabihin, kahit may interest yan, di ba? Nakikinabang pa rin ang gobyerno sa Maynila. Di ba? At ang sinasabi niya, ang mahalaga sa kanya ay may pagyabang niya dahil tatakbo siyang presidente. So, ibig sabihin, yung lahat palang pinagawa ni Yorme na siyang nag-approve, di ba, ay baliwala. Walang kwenta pala sa kanya. Dahil lang na nasa isip niya ay pagyabang lang ni Yorme. Di ba? Ano yan? Hindi ba siya nakatulong doon sa 17.8 billion? Di ba? Kumusta naman kaya ngayon yung mga mag-aaral na kung saan ay nakalast up ng world class, di ba? Ng mga public school with air condition pa. Yung mga teachers, mga parents, tuwang-tuwa sa pinagawa
ni Yorme. At yung bagong ospital ng Maynila, di ba? Yung Manila Zoo, mga pabahay, di ba ang dami? Lalo pa, di ba? Kasagsagan ng pandemic nun, nung pinapagawa ni Yorme yan, yung mga malalaking project na yan, di ba? Paano ang mangyayari kung hindi siya nangutang, di ba? Di wala sana tayong food pack nung panahon ng pandemic. Wala sana tayong mga bakuna. Wala sana naipatay yung Manila Field Hospital na kung saan hindi lang Manileño ang nakinabang, kundi halos lahat ng nagpupunta sa Maynila. Di ba? Naalala niyo po, walang gamot na tocilizumab, remdesivir na kung saan ang Maynila meron, pero ang national government wala. At paano hindi mangungutang si Yorme, di ba? Walang negosyo, sarado lahat, walang trabaho kasi may COVID. Anong gagawin ni Yorme? Tutunga nga lang ba siya? Kahit nga malalaking bansa, di ba? Nang utang nung panahon ng pandemic, tayo pa kayang mahirap na bansa lang. At pinaliwanag na yun ni Boss Y. 2 milyong bibig ang umaasa sa kanya kung hindi siya gagawa ng paraan. Di ba? Tutunga nga ka na lang ba? At ang good example ni Yorme dyan, kung ikaw isang ama, tayo isang ama, di ba? Ikaw isang nanay, nagugutom na yung pamilya mo, di ba? Kulang ang income mo, magbabayad ng tuition yung anak mo, magkasakit yung anak mo, wala kang pang-hospital. Ano ang gagawin mo? Hindi ba mangungutang ka rin? Ganyan po hinalimbawa ni Yorme. Ibig sabihin, may malasakit ka, may pagmamahal ka. Pero kay Mayora, di ba? Parang ano lang, nangutang lang, tas binulsa lang ni Yorme. At wala nang pinuntahang mabuti. Di ba? At wala nang pinagawang mabuti si Yorme. Puro na lang talagang panunumbat. Bakit hindi na lang sa gumawa, di ba? Gumawa ng gumawa. Umaksyon ng umaksyon. Di ba? Sa kanya nga, 3 taon, anong ginawa niya? Di ba? Hindi nga niya na-deliver. Yung Baseco Hospital, di ba? Matagal nang tapos, bakit hindi pa yan binubuksan? Di ba? At sa kanya mismong profesyon, doktor yan. Online registration, nagka-problema rin. Walang gamot din sa hospital. Bakit niya tinuturo yung utang? Bakit hindi siya gumawa ng sarili ng diskarte? Para napunan niya yung kakulangan. Saan ba napunta yung Mandanas ruling na kung saan nagbigay din ng pera yung national budget? Di ba? So dito natin makikita na kulang talaga sa diskarte. Natapos nga yung 3 taon na, halos 3 buwan na lang po ang natitira. Wala pa tayong nakitang naipagawa niya, yung sariling pagawa niya. Wala pa pong natapos. Meron siya pinagmamalaking eskwelahan nga. Doon sa Tondo, hindi naman natapos. Diba? At ngayon, meron din siyang pinatayo sa Bimapa. Silang dalawa ni Congressman Anay. Ito si Abante. Diba? Kung kailan patapos na yung termino, tsaka naman sila nagpagawa. Diba? Kung talagang hangarin nyo yan, di dapat nung pag-upo nyo pa lang after mga 6 months o 1 year, dapat ginawa nyo na yan. Bakit ngayon lang? So, ibig sabihin yung timing dahil malapit na ang election. So, nakita nyo po, at ngayon, talagang wala siyang ginawa, kundi turo ng turo, sisi ng sisi kay Boss Y. Diba? So, kayo mga ka-Iskonians, ano pong masasabi nyo dito sa talagang banat ni Mayora na hindi talaga tinatantanan itong si Yorme? Lahat ng kanyang ginagawa ay may patama kay Yorme, lalo na sa usapin ng utang. Yung sinasabi natin kaninang pinapagawa nilang eskwelahan dyan sa District 6, sa may Bimapa, Santa Mesa, binanatan si Isko, bakit hindi na lang niya nilaunch, di ba? Nilaunch yung eskwelahan para naman yan sa mga kabataan. Bakit kailangan pa niyang patamaan si Yorme? So, narito po yung video na kung saan ay pinatamaan ng matindi rin itong si Boss Y. Ito, narito na po. Pasok, Mayora. Isang panibagong paaralan para po sa ating mga mag-aaral. Pasok na pasok po kayo sa ideal class size na 35 mga mag-aaral lang sa bawat isang classroom. Ayoko pong mangutang para lang makapagpatayo ng bagong gusali.
So yun guys, napanood nyo mga Iskonians, di ba? Ano po ang masasabi nyo? Di ba? Bakit hindi na lang siya magpagawa? Bakit kailangan pang patamaan si Yorme sa utang? Na gaya na sabi natin nung una, siya naman ang nag-approve yan. Tila ba hugas kamay siya at wala sang alam sa nangyari, di ba? Sa pangungutang ni Yorme at sobrang minamasamayan niya ang pangungutang. So, yan po guys, mga ka-Iskonians, no? Mamaya po magla-live tayo, 10 p.m. Pag-usapan pa po natin ng mas malalim ito. I-discuss na natin yung lahat ng kanyang sinabi. Alright? So, hanggang dito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much po. At mag-ingat kayong lahat. At pagpalain tayo na poong may kapalo. Manila, God first.